Hi mga kapangga, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Kumusta po yung lahat guys? Magandang araw po sa lahat po. I hope po meron po kayong magandang araw ngayon sa Tuesday na to. At bagong blessings po. Panibagong araw, panibagong kabanata ng ating buhay mga lords. Sana po safe na yung lahat guys. At sana po uminit na po sa mga maulan na lugar. Kasi dito guys, sobrang init na yun. Pinagpapawisan na ako. Nako, grabe dito yung init sa amin guys. I hope Lodis na okay lang po yung lahat guys. At saka po healthy po yung lahat. Alright guys, bago po natin simulan yung panibagong kabanata ng ating kwento, ay mag-shoutout po muna po ako sa aking mga Lodis, mga mababait kong Lodis po. Hello po sa inyo lahat guys. Shoutout po dyan sa Team Power Flowers and sa mga lagi pong sumusuporta po sa akin guys. Thank you so much po. Alright guys, huwag na natin patagalin to guys. Ito na po yung kwento ng asawa kong mayaman. Kabanata Siyam hanggang 10. Enjoy guys. Natigilan si Chin Yu habang nakatitig kay Yan Ruwazo ng walang laman. Ang kanyang puso ay pampang sa halo-halong emosyon. Sino lang si Miss Ruwazo? Bakit matatakot si Lehu sa kanya? Yan ang mga tanong na tumatakbo sa isip niya ng mga sandaling iyon. Ano ang nangyayari? Bumalik si Yan Ruwazo sa kanyang bastos na sarili. Nagtiptoe, tinapak niya ang ulo ni Chin Yu at nagtanong. Paano mo nalampasan ang mga taong ganyan? Napangiti si Chin Yu. Mahabang kwento. Okay, sagot ni Yan Ruwazo at nag-isip. Miss Ruwazo, tinulungan mo na naman ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang magagawa ko para pasalamatan ka, napabuntong hininga si Chin Yu. Pagkatapos magmuni-muni, iminungkahi ni Yan Ruwazo, HMM. Bakit hindi mo ako tinatrito ng pagkain? Anong masasabi mo? Natulala si Chin Yu saglit. Humihingi lang ng pagkain si Yan Ruwazo bilang kapalit ng lahat ng kanyang pabor. Ito ba ay bawal? Idinagdag ni Yan Ruwazo. Nang makitang nanatiling pasibo si Chin Yu. Sa wakas ay nakabawi si Chin Yu at tumango. Sige, pero wala akong pera ngayon, kaya ako lang ang makakapaghanda ng pagkain. Ayos lang. Hindi ako picky eater, sabi ni Yan Ruwazo. With that, pareho silang naglakad pabalik sa villa. Sa kabilang banda, dumating na si Lehu sa ospital. Kuya Ho, sino ang sisiw na iyon? Bakit takot na takot ka sa kanya? Sumasang-ayon ako. Kahit na anak siya ng mayor ni Jiangcheng, hindi mo kailangang matakot. Namumula si Lehu. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang puso habang ikinwento ang eksenang naganap kanina. Hindi man lang siya mapantayan ng mayor. Siya ay karapat-dapat lamang na ihain ang kanyang mga inumin sa kanyang harapan, paliwanag ni Lehu na may pagkadismaya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nasaksihan niya ang mga kilalang figure ni Chuzhou na yumuko sa harap niya. Nakita niya sa sarili niyang mga mata ang mga elite ng Jiangcheng na walang karapatang makipag-usap sa kanya. Maaaring siya ang taga Jingdu. Pinagsama ng nasasakupan ni Lehu ang 2 at 2. Si Lehu ay nagsuot ng isang mapait na ngiti at nanangis sa isang malungkot na tono, damn it. Nasa DPSH *T kami ngayon. Ano ang gagawin ko? Sa villa sa gitna ng Dragon Paradise, naghanda si Chin Yu ng 2 mangkok ng noodles at isang plato ng atsara para sa kanilang sarili. Noodles na lang ang natitira sa bahay. Sana hindi mo ito pansinin, sabi ni Chin Yu habang inilalagay ang bowl sa harap ni Yan Ruwazo. Pagkatapos makasinghot ng pansit, nagkomento si Yan Ruwazo na may pagtataka, wow. Mabango, napakamot ng ulo si Chin Yu sa kahihiyan. Matapos manirahan sa pamilyang So bilang isang house husband sa loob ng 3 taon. Nahasa niya ang kanyang kakayahan sa pagluluto hanggang sa halos perpekto. Nasiyahan si Yan Ruwazo sa lasa ng noodles matapos hukayin ang pagkain. Pinunasan niya ang kanyang bibig. Binigyan niya ng thumbs up si Chin Yu at pinuri, talagang tao kang puno ng sorpresa. Hindi ko inasahan na magiging ganito kagaling ang galing mo sa pagluluto. Pilit na ngumiti si Chin Yu at humagulgol, ano ang meron sa isang lalaking magaling magluto? Wala pa rin akong halaga kung mananatili akong sira. Inulit ni Suyan ang mga salitang iyon kay Chin Yu ng higit sa isang beses. Sinong may sabi?
Inilibot ni Yan Ruizo ang kanyang mga mata. Kaya halos mapunta sila sa likod ng kanilang mga saksakan. Ang kakayahang kumita ng pera ay hindi kailanman ang pamantayan ng paghusga sa halaga ng isang tao, patuloy ni Yan Ruizo na may masamang tingin. Nagulat si Chin Yu sa narinig. Hindi siya makapaniwala na may magpapatibay sa kanya ng ganoon. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang isang tulad ni Yan Ruizo ay mabubuhay sa kanyang buhay. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng dalawang babae ay nagpawala sa isip ni Chin Yu. Ikaw talaga ay isang hindi pangkaraniwang babae, bulalas ni Chin Yu. Gayun din, ikaw ay kakaiba sa iyong sarili, sagot ni Yan Ruizo. Sa sandaling iyon, binago niya ang paksa ng biglaan sa pamamagitan ng pagturo sa walang laman na mangkok sa harap niya at humiling ng nakangiti. Pwede ba akong magkaroon ng mga segundo? Natulala si Chin Yu saglit bago tumango. Sige, ginagawa ko na, inaayos ko na. Noong gabing iyon, nagpakasawa si Yan Ruizo sa 3 mangkok ng noodles bago siya umalis ng may kasiyahan. Isang itim na Maybach ang nakaparada sa ibaba ng villa. Pagkatapos kumain, pinaalis ni Chin Yu si Yan Ruizo sa main door at nakita siyang umalis sa kotse. Matagal na nanatili si Chin Yu sa lugar habang nakatingin sa direksyon kung saan umaalis ang sasakyan ni Yan Ruizo. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang namuo sa kanyang puso. Baka ba na-in-love ako sa kanya? Napaisip si Chin Yu. Gayunpaman, malakas na umiling si Chin Yu sa naisip. Itinuring niya na ang isang divorcee na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa isang pambihirang babae tulad ni Yan Ruizo. Bumalik si Yan Ruizo sa kanyang nakagawiang pag-iwas sa loob ng kotse habang nakikinig sa pag-uulat ng kanyang sekretarya sa kanyang mga gawain. Miss, nakahanda na ang mga invitation card. Ipapamahagi natin sila bukas, the secretary noted. Tumango si Yan Ruizo. Pagkatapos ay nagutos siya. Kumuha ng ilang halamang gamot bukas at ipadala ito kay Chin Yu. Naging malungkot ang ekspresyon ng sekretarya nang marinig iyon. Miss, may gumugulo sa isip ko. Ito ay hindi nararapat. Ngunit ako, kung alam mong ito ay hindi nararapat, itago ang iyong bibig. Sumingit si Yan Ruizo bago matapos ang sentensya ng sekretarya. Pilit na umiti ang sekretarya at nanatiling tahimik pagkatapos noon. Tandaan, ang mga halamang gamot ay dapat na may mataas na kalidad. Kung mas matanda ang mga halamang gamot, mas mabuti, udyok ni Yan Ruizo. Oo, binibini. Huminga ng malalim ang sekretarya sa loob. Hindi niya maintindihan kung paano nakuha ng walang kwentang vermin na tulad ni Chin Yu ang puso ni Yan Ruizo. Ang balita ng pamumuhunan ng pamilya Yan ni Jingdo sa Jiangcheng ay kumalat na parang apoy sa loob ng lungsod. Kasabay nito, naging headline ng Jiangcheng News ang paparating na piging. Biglang nag-uusap ang lahat sa Jiangcheng tungkol sa piging. Sa Seoul residence, si Zhao Gang ay isang iginagalang na panauhin na nakaupo sa pinarangalan na upuan. Itinaas niya ang pulang invitation card sa kanyang kamay at sinabi sa isang snobbish na paraan, alam mo ba kung ano ito? Kinuha ni Suyan ang invitation card at tuwang-tuwang sinabi, babe. Ikaw ang pinakamahusay. Ipinahayag ni Zhao Gang, hanggat matagumpay nating pinirmahan ang kasunduan sa pamilya Yan. Tiyak na lalawak ang negosyo natin sa kabila ng mga hangganan ng Jiangcheng. Pagkatapos buksan ang invitation card, nag-browse si Suyan sa nilalaman. Pagkatapos ay napabulalas siya, mahal. Bakit nasa invitation card din ang pangalan ko? Agad na kinuha ni Zhao Gang ang invitation card para usisain mismo ang mga nilalaman. Gaya ng inaasahan, ang invitation card ay naka-address sa 2 tao, Zhao Gang at Suyan. Napakunot ang noo ni Zhao Gang nang makita ito. Bakit inimbitahan ng pamilya Yan si Suyan? Paano magiging kwalipikadong dumalo sa piging ang pamilyang Su? Mahal, ikaw ang gumawa nito, tama ba? Tuwang-tuwa na sabi ni Suyan. Bagamat hindi maintindihan ni Zhao Gang ang sitwasyon. Nilunok niya ang kanyang mga pagdududa at sumagot, syempre. Hiniling ko sa pamilya Yan na idagdag ang iyong pangalan sa listahan ng imbitasyon. Oh, honey. Ang galing mo talaga. Hinalikan ni Suyan ang mukha ni Zhao Gang sa kaligayahan. Ngumisi si Sun Yumei, ibang klase talaga ang Zhao Gang. Hindi tulad ng ibang tao na walang alam maliban sa paggawa ng mga gawain at pagluluto. Natural. Ang iba na iyon ay si Chin Yu, oo naman. Itigil ang pagbanggit sa kanya sa napakagandang araw na karapat-dapat sa pagdiriwang.
Napaka-killjoy niya. Nagreklamo si Suyan, nakaramdam ng pagkabalisa. Nakangiting sumagot si Sun Yumei, "Oops. My bad. Hindi na natin siya pag-uusapan." Ang bawat mamamayan sa Jiangcheng, maging elite man o karaniwang tao, ay tinatalakay ang kaganapang magaganap sa lalong madaling panahon. Ngunit mayroon lamang isang eksepsyon si Qin Yu, na walang pakialam dito. Para sa kanya, mas mahalaga na pagbutihin muna ang kanyang lakas. Nakaupo sa looban. Tinakbo niya ang mga nauugnay na alaala. Naisip ni Qin Yu, kung maaari kong pinuhin ang isang Qi Gathering Pill. Maaaring mas mabilis akong makapasok sa ikalawang antas ng Qi Refining Stage kaysa sa inaakala ko. Ang Qi Gathering Pill ay ang pinakapangunahing pill upang pinuhin sa lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang. Higit pa rito, ang mga kinakailangan nito para sa mga halamang gamot ay medyo simple. Walang alinlangan, ang tabletang ito ang pinakaangkop para kay Qin Yu sa puntong iyon. Kahit na ang agwat sa pagitan ng una at ikalawang antas ng Qi Refining Stage ay maliit, ang pagkakaiba sa lakas ay parang araw at gabi. Sayang. Wala akong pera. Hinalungkat ni Qin Yu ang kanyang mga bulsa at huminga ng malalim. Sa pag-iisip, napagpasyahan niyang kunin ang mga halamang gamot na binili niya kahapon sa basurahan. Sa isiping iyon, naglakad siya patungo sa main entrance ng residential area. Nang si Qin Yu ay magsasala sa basurahan, isang itim na Bentley ang huminto sa kanyang harapan. Kasunod nito, lumabas sa sasakyan ang 5 lalaking nakasuot ng itim na terno. Ang sekretarya ni Yan Ruizo ang nanguna. Dahil nakita na ni Qin Yu ang sekretarya noon. Lumingon ang una at magalang na binati ang huli. Gayunpaman, ang sekretarya ay nagsuot ng taimtim na mukha at pinandilatan si Qin Yu ng may panghahamak. Ito ang mga halamang gamot na iniutos ni Miss Ruizo na ipadala sa iyo, paliwanag ng kalihim. Kasunod ng kanyang mga salita, ang 4 na bodyguard na nakaitim. Bawat isa ay may dalang isang malaking bag ng mga halamang gamot, ay tumayo sa likuran niya. Nang makita iyon, nabigla si Qin Yu at nagsalita. Pakisabi kay Miss Ruizo na lubos akong nagpapasalamat na babayaran ko ang kanyang kabutihan balang araw. Babayaran mo siya. Paano mababayaran ito ng isang walang kakayahan na uod na tulad mo? Ngini siya ng sekretarya. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu ngunit pinanatili sa magalang na tono, maaaring wala akong anumang bagay sa ngayon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na mananatili akong pareho magpakailanman. Baaha. Hindi na napigilan ng sekretarya ang tawa matapos marinig iyon. Hoy pare, hindi ko ibig sabihin na tanggihan ang iyong mga posibilidad sa hinaharap, ngunit kahit na ibinigay sa iyo ang lahat ng oras sa mundo. Ano pa ang maaari mong makamit? Mapanuksong tanong ng sekretarya. Magiging mayaman ka ba? Ano ang layunin mong maging ang pinakamayaman sa Jiangcheng o Chuzhou? Kumunat ang noo ni Qin Yu at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumuso ang sekretarya. Alam mo ba ang kalibre ng katayuan ni Miss Ruizo? Hindi ko alam, sagot ni Qin Yu. Ngunit alam ko na siya ay isang mabait na tao, dagdag niya. Inihayag ng kalihim, well, hayaan mo akong biyayaan ka ng kanyang kadakilaan, kung gayon. Si Miss Ruizo ay anak ng pamilyang Yan mula sa Jingdo. Siya ang pinapaboran na anak sa pamilya. Higit pa rito, siya ang pinakamamahal na apo ni Old Mr. Yan. Kaya sabihin sa akin, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang mapalapit sa kanya? Alright guys, natapos naman po yung panibagong kabanata natin guys. Ayaw ko nag-enjoy tayo sa mga tinig guys. Sa asawa kong mayaman. Sana ako na lang talaga may asawang mayaman mga lodis. Saan kaya tayo makakahanap ng asawang mayaman? Alright guys, thank you so much po talaga guys. Ito po ang inyong DJ Mag, ang DJ ng mga buhay. Have a nice day mga lodi. Bye bye.